Kunwaring buyer ng motorsiklo pero mga hold-upper pala ang dalawang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung paano nilang pinasok ang isang bahay nasa pool sa CCTV. Narito ang Frontline Report. 2:30 a.m. nitong Martes, kita ang dalawang lalaking yan na may tinitignang motorsiklo sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakursunadahan daw nila ito at gusto daw nilang bilhin. Nag-request pa sila ng tubig mula sa may-ari na agad namang kumuha. Pero nang iabot ang baso sa dalawang lalaki, biglang dito na nagdeklara ng hold up. Kinuwelyohan ang may-ari ng motor at persahang pinasok ang bahay nito. Pagpasok sa bahay, pinadiretso niya ang biktima sa loob ng banyo sabay tadyak. Umakyat sa second floor ng bahay ang lalaki para hanapin ang iba pang kasama sa bahay. Habang ang kasama nitong nakaitim ang nagbantay sa pintuan ng banyo. Maya-maya, bumaba ang kasama ng biktima at pumasok din sa CR. Ang hindi alam ng mga kawatan, may tao pa sa isang kwarto na di nabuksan ng suspect. Dito na ito nagsisigaw para humingi ng tulong. Nataranta ang mga hold-upper at dali-dali silang sumibat. Kwento ng biktima na si Henry, nag-post siya sa Facebook ng binibenta niyang motor at nag-message daw ang isa sa mga suspect. Nagtiwala naman ito agad at ibinigay ang address at cellphone number niya. Yung 5 p.m. nag-contact na sila sa cellphone number ko. Sabi, sila na daw yung pupunta, wag na daw po ibenta sa iba. I-delete na daw po yung post. Sabi nila, pupunta sila ng alas 8. Pero yung lumipas na yung alas 8, hindi na sila nagme-message at wala na ring update. So akala ko bogus buyer lang. Natulog na po ako. Pero pasado alas 2 ng madaling araw, nagising si Henry sa isang tawag sa nagpakilalang buyer at sinasabing nasa labas na sila ng kanyang bahay. Sabi nila sa call, Sir, pasensya na delay kami sa pagpunta na aksidente kasi at saka malakas yung ulan. Pagkababa ko, konting usap nang ingi sila ng tubig. Tapos pag bigay ko sa kanila ng tubig, bigla na lang ako tinutukan ng baril. Hindi natangay ang motor ng biktima pero nakuha ang cellphone ng kasama ni Henry, susi ng kanyang bahay at susi ng isa pang motor. Sinubukan din daw manghingi ng pera ng mga suspect gamit ang messenger ng isa sa mga biktima. Mabuti na lang at agad nila itong napalitan ng password. Ipinost din niya ang CCTV sa Facebook group at maraming nakakilala sa suspect. Ang isa sa kanila na biktima rin daw. Agad ding inireport ni Henry sa pulis ang insidente at tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na napag-alamang sangkot din sa rentangay modus. Patuloy ang manhunt ng otoridad sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.